Bumili ng property, hindi pala kayang bayaran, ending nag-back out lang at nasayang lang yung property investment at yung pera na ibinayad. So, paano mo ito may iwasan? Watch this video until the end. Ipapakita ko sa iyo yung 3 simple steps kung paano mo may iwasan i-back out yung property na kukunin mo. Step number 1, check your budget first. I-total mo lahat ng mga expenses mo tulad ng mga loans like car loan, cash loan, at iba pang mga pinagkakautangan kung meron. Dagdag pa natin dyan yung monthly bills, basic needs, at iba mga bayarin mo. Then, check mo yung net kung magkano yung natitira sa'yo monthly. Nang sa ganoon, ma-check mo kung magkano ba yung prepared monthly budget mo para sa property na kukunin mo. Let's say, meron natitira sa'yo na 25,000, 30,000, 40,000, or even 50,000 pesos per month. Then, sample property na ino-offer ko is 14,000 to 18,000 pesos per month. Means to say, kayang-kaya mo tong bayaran. Kasi, meron pang natitira sa'yo na malaki dun sa lahat ng mga income mo. Less the expenses. And kung walang natitira sa'yo at nasi-short ka pa, huwag ka nang kumuha ng property. Dahil pwede ka pa magkaroon ng bad record sa developer at sa financing institution tulad ni Pag-ibig or ng bangko. Kung itutuloy mo pa yung pagkuha ng property at hindi mo lang din mababayaran. Number 2, purpose of buying. Dapat alam mo kung para saan ba talaga yung property na kukunin mo. Titiran mo ba or papaupahan or parerentahan? Make sure na meron kang specific purpose or plan kung para saan ito. Let's say, gusto mo talaga siyang tirhan yung property unit na kinuha mo. Kasi kung nagre-rent ka, in this way, magagamit mo talaga yung property at mapapasayo talaga yung binabayaran mo. At pag natapos mo pa itong bayaran, magkakaroon ka pa ng clean title na in future, pwede mo itong i-resale or ibenta ulit pag mataas na yung value ng property mo. In case naman na parentahan mo, make sure na meron kang concrete plan kung paano mo ito papaupahan. Airbnb staycation ba or long-term rental business, 6 months to 1 year contract or more? Para yung nakokolekta mong upa, yun na yung pambayad ng property mo. Let's say, ang possible rental rate dito sa property na ino-offer ko ay 2,000 pesos per day kung ipapa-staycation business mo siya. Let's say, ang monthly amortization ng studio unit namin dito ay 14,000 at sa 2-bedroom unit naman ay 18,000 pesos. Let's say, nakapag-book ka ng 15 days times 2,000, so meron ka pang 30,000 pesos gross profit sa property na kinuha mo. What if 25 days or 5 days lang yung nabakante or wala nag-rent or nag-booking sa staycation ng unit mo? 25 days times 2,000, meron ka ng 50,000 pesos gross profit sa staycation business mo. In this way, makakasurvive yung property na kinuha mo at hindi mo na ito bibitawan basta-basta dahil meron kang purpose kung bakit ka kumuha ng property. It's either titiran mo or papa-staycation business mo ba or ipapa-long-term rental lease mo siya. Number 3, pasalo method. Worst case scenario, di mo talaga nabayaran or di mo talaga kayang bayaran yung property na kinuha mo in the middle of your payment. Nagkaroon ka ng matinding emergency or kung ano man. Nang sa ganun, kahit papaano, meron makabalik na pera sa'yo sa binayad mo. Depende niya sa usapan nyo ng sasalo ng property mo. In this way, kahit papaano mabawi yung ibang perang ibinayad mo sa property na kinuha mo. Fees lang na babayaran para sa processing ng transfer. Siyempre, minimal lang naman ito. At ito, kailangan mo talagang bayaran to para matransfer sa panibagong unit owner yung unit. At ang maganda niyan, hindi ka magkakaroon ng bad record sa Pag-ibig or sa bangko dahil nasalo ng ibang tao yung property mo. So kung nakatulong to sa iyo, follow for more. Maraming salamat and God bless.